No boyfriend since birth ang dalagang si Nicole. Hindi niya priority ang pagbo-boyfriend. Ang priority ng dalaga ay maiahon sa mundo ng kahirapan ng pamilya. Ngunit magbabago ang lahat nang dumating sa kanilang barangay ang batang pari na si Father Sebastian Jones. Unang kita pa lamang ng dalaga sa pari ay kaagad siyang tinamaan hanggang sa nagtapat siya ng pag-ibig rito. Ngunit deadma ang kanyang beauty. Dahil desperada si Nicole na makuha ang lalaking iniibig, lakas loob siyang nagtungo sa mismong bahay ng mga Jones upang akitin ng lalaki nang sa ganon wala na itong dahilan na tanggihan siya. Ngunit sa kasamaang palad, ang kuya nitong kinaiinisan niya ang kanyang nakatalik. Ano na ang mangyayari sa kanya? Ngayong nabuntis siya ng lalaki at ang masama pa ikakasal na pala ito. May makilala pa kayang ama ang kanyang magiging anak o lalaki itong walang ama? Habang pauwi ng bahay, napansin ni Nicole na nagtatakbuhan ng mga kadalagahan sa kanilang barangay. Curious niyang tinawag ang kaibigang si Emma. Psst, Emma, halika nga muna dito, sandali lang. Mahinang tawag niya sa kaibigan. Agad naman itong lumapit sa kanya. Bakit? Anito nang makalapit sa kanyang kinaroroonan. Anong meron? Bakit nagtatakbuhan sila patungong simbahan? Ngumiti ito sa kanya. Hinila siya nito sa upuang naroon sa bandang dulo. Hindi mo ba alam na bago na ang pari natin dito? Anito sa kinikilig na boses. Paano nangyari yun? Nasa na si Father Manuel? Nagtatakang tanong ni Nicole sa kaibigan. Hay nako, palibhasa hindi ka nagsisimba kaya hindi mo alam ang nangyayari. Inilipat na sa kabilang barangay si Father Manuel. Tapos itong bagong pari natin ngayon bata pa at ang sabi ng karamihan ay gwapo daw ito. Nakita mo naman, halos magtakbuhan sila Aileen patungong simbahan para lang makita ang gwapong pari natin. Mahabang kwento sa kanya ni Emma. Niyaya siya nitong magtungo sa simbahan, ngunit tumanggi si Nicole. Sige na, sumama ka na sa akin sa simbahan para sabay nating makita kung totoong gwapo ang bagong pari. Pangungulit pa ni Emma. Ngunit kahit anong pilit sa kanya ni Emma ay tumanggi pa rin si Nicole. Marami pa kasi siyang gagawin sa kanilang bahay. Ngayon kasi ang dating ng ate Nikki niya galing Singapore. Siya si Nicole Perez, 25 years old, single at bunso sa 3 magkakapatid. Ang ate Nikki niya ang panganay dahil sa kahirapan ng buhay kaya napilitan itong mag-abroad. Dahil dito kahit papaano, gumanda ang kanilang pamumuhay. Nagkaroon ng sari-sari store ang kanyang inay at nabili na rin ng kanyang itay ang dating lupang sinasaka nito. Nakapagtapos ng criminology ang kuya Samuel niya. Ngunit sa kasamaang palad, nabuntis nito ang nobya na labis na kinadismaya ng kanilang mga magulang. Dahil doon, nagpa siya na lamang siyang tumigil ng pag-aaral at maghanap ng trabaho sa bayan. Pinalad naman siyang matanggap bilang kahera sa isang grocery store. Pagdating ng bahay, kaagad siyang nagmano sa kanyang inay. Nabili mo ba lahat ang kakailanganin ko sa pagluluto? Ani Aling Lourdes. Opo inay, kumpleto na po lahat yan. Sila itay po, pauwi na ba sila ni ate? Excited niyang tanong sa kanyang inay. Oo, kakatawag lang niya sa akin. Kaya sige na, bilisan na natin para pagdating nila ay kakain na tayo. Tinulungan niya sa pagluluto ang kanyang inay. Hinanda niya ang lahat ng kailangan nito sa pagluluto. Pagkatapos ay naglinis siya ng buong bahay, maging ang kwarto ng kanyang ate. Hindi nagtagal, dumating na ang mga ito. Kaagad nilang sinalubong ng mahigpit na yakap si Nikki. Grabe ate, lalo kang gumanda. At ang sosyal na ng damit mo ngayon ah. Puri ni Nicole sa kanyang ate na totoo naman. Pero ang sabi ng karamihan sa kanilang barangay ay mas maganda daw siya kaysa sa kanyang ate. Ngunit hindi niya iyon iniisip. Para sa kanya, pareho silang maganda dahil magkapatid sila at iisa ang kanilang pinagmulan. Masaya nilang pinagsaluhan ng mga pagkaing niluto ng kanilang inay. Nang mapagsolo ang magkapatid, ay may sinabi ito sa kanya. May sasabihin ako sa iyo Nicole, pero wag na wag mong sasabihin kila inay baka magulat sila. Seryosong sabi ng kanyang ate. Sige ate, ano ba yun? Buntis ako. Ang masaklap pa, ayaw akong panagutan ng walang yang lalaking yun.
Nakita ni Nicole ang galit sa mga mata ng kanyang ate. Nakaramdam siya ng awa para sa kapatid. Sino ang nakabuntis sa'yo, ate? Pinoy ba? Hindi, Nicole. Ang anak ng amo kong nakabuntis sa akin. Ang sabi niya mahal niya ako. Ako naman si tanga. Naniwala at nagpautos sa kanya. Mas lalo siyang naawa sa kapatid. Pinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya matutulad sa kanyang ate. Utak ang gagamitin niya at hindi puso. Kinabukasan, si Nicole na ang nagpunta ng palengke para bumili ng kanilang uulamin. Tutal ay wala naman siyang pasok kapag araw ng linggo. Habang abala ang dalaga sa pagpili ng mga isda, ay isang gwapong lalaki ang kanyang nakita at palapit ito sa kanyang kinaroroonan. Hindi maipaliwanag ni Nicole ang nararamdaman niya, lalo na nang magtama ang kanilang mga mata ng lalaki. Matangkad at mistiso ang lalaki, matangos ang ilong na binagaya ng makakapal nitong kilay. Ngunit ang higit na umagaw ng kanyang pansin ay ang manipis nitong mga labi na kay lambot sigurong halikan. Naiiling na lamang si Nicole sa tumatakbo sa kanyang isipan. For the first time, ngayon lamang siya na-attract sa isang lalaki. Sa edad niyang 25, ay no boyfriend since birth siya. Tsaka hindi niya priority ang lalaki. Ang gusto niya, magkaroon ng magandang trabaho upang maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Lalo na ngayon na buntis ang kanyang ate. Bilang siya na lamang ang natitira, obligasyon niya ang mga magulang. Ang goal niya ngayon ay makahanap ng magandang trabaho at malaking sweldo. Nang matapos mamalengke, kaagad na siyang nagpasyang umuwi ng bahay. May mga labahin pa siyang dapat tapusin. Habang naglalakad, hindi napansin ni Nicole ang sasakyang paparating. Sa labis na gulat, hindi niya magawang maihakbang ang mga paa. Tsaka lamang bumalik ang diwa ni Nicole nang marinig ang lalaking nagsalita sa kanyang likuran. Hey lady, ani ng lalaki sa matigas na boses. Nagpalinga-linga sa paligid ang dalaga. Ngunit wala namang ibang tao maliban sa kanilang dalawa ng lalaki. Ako ba ang kinakausap mo? Bakit? May iba pa bang tao dito maliban sa atin? Alam mo kung magpapakamatay ka, wag dito. Galit nitong sabi habang salubong ang mga kilay. Bakit? Sino bang may sabi sa'yong magpapakamatay ako? Alam mo, ang yabang mo. Hindi porkit mayaman ka pwede mo nang ariin ang kalsadang to. Galit niyang sagot sa lalaki. Ang dami mong sinasabi. Next time kung ayaw mong masermonan, gumilid ka, hindi yung nasa gitna ka ng daan. Wika ng lalaki bago siya tinalikuran. Nang gigigil na hinatid ng tingin ni Nicole ang lalaking mayabang. Mayabang! Akala mo naman ay gwapo ka, mukha ka namang unggoy. Sigaw niya. Ewan ko kung narinig ng lalaki. Hanggang sa makauwi ng bahay, hindi pa rin nawawala ang inis na nararamdaman ni Nicole sa lalaking mayabang. Pagkatapos kumain ng tanghalian, sinimulan kaagad ni Nicole ang paglalaba. Hapon na nang siya ay matapos. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, sumama siyang magsimba sa kanyang inay na pinagtaka naman ito. Aba, himala at gusto mong sumamang magsimba sa akin. May sakit ka ba? Nakangiting saad ng kanyang inay. Wala naman inay, gusto ko lang makita ang bagong pari natin. Ang sabi kasi ni Emma, bata pa daw ito at gwapo. Hoy Nicole, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Kahit bata at gwapo pa ang bago nating pare, ay hindi siya pwedeng pagpantasyahan. Isa siyang alagad ng Diyos. Ang tungkulin niya ay magsilbi sa Panginoon at sa mga taong naliligaw ng landas. Si inay naman ang daming sinabi. Alam ko po yun, tsaka hindi ko priority ang lalaki. Ang gusto ko ay ang yumaman tayo. Mabuti na ang malinaw. Ayokong maligaw ka ng landas dahil anak kita. Nang makarating silang mag-ina ng simbahan ay marami ng tao. Naghanap sila ng upuan. Sakto namang may bakante pang 2 sa harapan. Hindi nagtagal, lumabas na ang bagong pari. Halos manlaki ang mata ni Nicole nang mapagsino ito. Ito lang naman ang gwapong lalaki kanina sa palengke na umagaw ng kanyang atensyon. Oh my God! Siya pala ang bagong pari dito. Totoo nga ang sinabi ni Emma. Napakagwapo nito lalo na sa malapitan. Bulong ni Nicole sa sarili. Dahil dito, hindi siya masyadong nakapag-focus sa misa. Paano ba naman? Napunta lahat ng kanyang atensyon sa bagong pari na walang iba
kundi si Father Seb. Nang matapos ang misa, nauna nang umuwi ng bahay ang kanyang inay. Dinaanan pa kasi niya si Emma upang ikwento sa kaibigan na nakita niya na si Father Seb. O, di ba? Ang gwapo-gwapo niya at ang yummy. Sayang nagpari siya. Siguro kung hindi yun pari, tsak maraming mga babae ang mahuhumaling sa kanya. Komento ni Emma na sinang-ayunan naman niya. Kaya nga malaking sayang talaga. Mahinang sabi ni Nicole pero sapat upang marinig ni Emma. My God, Nicole! Pati ikaw tinamaan din kay Father Seb. Sa bagay, hindi naman kita masisisi. Ang gwapo naman kasi. Kahit sinong babae, gugustuhing magpakama sa kanya. Tama ang sinabi ni Emma. Kahit sinong babae, gugustuhing magpakama kay Father Seb. Weird man, pero tinamaan talaga siya sa paring yun. Simula nga nun, madalas nang magsimba si Nicole, bagay na napansin ng kanyang inay. Alam ko ang ginagawa mo, Nicole. Nagsisimba ka para makita si Father Seb. Anak, mali ang ginagawa mo. Kasalanan sa Diyos ang umibig sa isang alagad ng Diyos. Alam ko po yun, inay, pero hindi ko mapigilan ang sarili kong mahalin siya. Huwag kayong mag-alala, inay. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikakasira ng buhay ko. Mabuti naman kung ganon. Ayaw kitang maligaw ng landas dahil anak kita at mahal kita. Pinilit ni Nicole na kalimutan ang nararamdaman kay Father Seb. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi talaga niya ito makalimutan. Araw ng Sabado, nagpunta siyang simbahan upang kausapin si Father Seb at ipagtapat rito ang nilalaman ng kanyang puso. Naabutan niya itong nagdarasal sa altar. Hinintay niyang ito ay matapos. Ngumiti ito sa kanya nang makita siyang nakatayo sa hamba ng pintuan. Good morning po, Father Seb. Magalang niyang bati sa pari. Magandang umaga naman, Miss Nicole. Nandito ka ba para magdasal? Opo, Father, pero bukod doon, may nais sana ako ipagtapat sa inyo. Tungkol saan? Gusto kita, Father Seb, o sa mas tamang sabihin na mahal kita. Unang beses pa lamang kitang nakita sa palengke. Nakuha mo na ang atensyon ko. Alam kong mali itong nararamdaman ko. Pero anong magagawa ko? Ikaw ang laman ng puso kong to. Nahihiya niyang pag-amin kay Father Seb. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon nito. Mali ang nararamdaman mo, Nicole. Isa akong pari at tungkulin kong paglingkuran ng ating Panginoon. Bata pa lamang ako. Pangarap ko nang maglingkod sa Kanya. Hindi ako pwedeng magmahal. Ibaling mo na lamang sa iba. Yung kayang suklian ng pagmamahal mo. Labis siyang nasaktan sa mga sinabi ni Father Seb pero naiintindihan niya ito. Ewan ba niya kung kailan siya nagmahal ay sa isang pari pa. Naiintindihan ko po, Father. Masakit pero kailangan kong tanggapin na wala akong pag-asa sa inyo. Bago pa tuluyang maiyak sa harapan ng pari, ay mabilis niya na itong tinalikuran. Niyaya niya si Emma na uminom. San ba tayo magiinom? Anito habang naglalakad sila. Diyan sa tindahan ni Aling Bebang, libre ko. Gusto ko lang talagang malasing nang sa ganun, mabawasan ang sakit dito. Turo niya sa kanyang pusong sugatan. Grabe ka naman, Nicole. Diyan talaga tayo magiinom sa tindahan ni Aling Bebang? Oo. Bakit? May masama ba? Oo, masama. Ang gaganda natin tapos diyan lang ang bagsak natin. Ang mabuti pa, pumunta tayo ng bayan. Doon tayo mag-inom. Balita ko, may bagong bukas na bar doon. O sige, tara na. Yaya ni Nicole sa kaibigan. Mula sa kanilang barangay ay hindi naman kalayuan ng bayan. Isang sakay lamang ito at wala pang kalahating oras, makakarating na sila doon. Tama nga ang sinabi ni Emma. May bagong bukas na bar sa bayan. Maaliwalas ang loob at maraming mga customers. Pumwesto silang magkaibigan sa bandang gilid sa gitna. Si Emma na ang umorder ng kanilang iinumin. Habang umiinom, napansin ni Nicole ang familiar na lalaking nakaupo malapit sa kanilang table. Kinindatan siya nito nang mapansing nakatingin siya rito. Sa inis ni Nicole, tumayo siya at nilapitan ng lalaki. Kahit anong pigil sa kanya ni Emma, hindi niya ito pinakinggan. Hoy! Ikaw lalaking bastos na feeling hari sa daan. Bakit mo ko kinikindatan, ha? Mataray niyang sabi sa lalaki. Sigurado ka ba na ikaw ang kinikindatan ko? Alam mo, miss, kung lasing ka, umuwi ka na sa inyo.
Hindi yung parang siga kang naghahamon ng away dito. Akmang susugurin sana niya ang lalaki nang biglang pumagitna sa kanila si Emma. Naku sir, pasensya na kayo sa kaibigan ko. Broken hearted kaya mainit ang ulo. Narinig niyang saad ni Emma sa lalaki. Now I know. Alam mo miss, kung broken hearted ka, I'm here to comfort you and… Mukha mo! Kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki dito sa mundo, hindi ako lalapit sa'yo. Sigaw niya tsaka hinila ang kaibigan pabalik ng kanilang table. Sino bang lalaking yun at bakit mo siya inaaway? Hindi ko siya kilala pero masama ang ugali ng lalaking yun. Gustong maghari-harian sa daan. Kwento ni Nicole sa kaibigan. Eh bakit? Ano bang ginawa niya? Mahabang kwento basta naiinis ako sa hinayupak na yun. Feeling gwapo, ay. Pero aminin mo ang gwapo niya ha? At parang may hawig siya kay Father Seb. Not sure pero yun ang napansin ko kanina habang nagtatalo kayong dalawa. Hamak namang mas gwapo sa kanya si Father Seb. Sa ugali pa lang walang-wala na siya. Iniwan siya saglit ni Emma upang sagutin ang tawag ng boyfriend nito. Habang hinihintay bumalik ang kaibigan, bigla na lamang may naupo sa kanyang tabi. Nakasimangot niyang tinignan kung sinong walang manners ang naupo sa upuan ni Emma. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makilala kung sino ito. Bakit nandito ka? Di ba may table naman kayo? Mataray niyang saad sa lalaki. Nakita ko kasing umalis ang kaibigan mo. So naisip kong kailangan mo ng kasama at kausap. Kaya nilapitan kita. Nakangiting sagot ng lalaki. Okay lang kahit wala akong kausap. Kaysa naman ikaw ang kausapin ko na puro yabang lang ang alam. Pwede mo na akong iwan dito. Pagtataboy ni Nicole sa lalaki. Paano kung ayaw kong umalis? Magagalit ka ba sa akin? Pabulong nitong sagot. Hindi lang ako magagalit sa'yo. Kung hindi baka ipakulong pa kita. Banta niya sa lalaki. Relax. Hindi ako kaaway, sa katunayan niyan ay isa akong kaibigan. Anyway, I'm Terrence Jones. And you are? Sabay lahad ng isang palad nito sa kanya. Nicole Perez. Ani ng dalaga sa napipilitang boses. Ang akala ni Nicole, ayun na ang huli nilang pagkikita ni Terrence. Ngunit hindi pala. Dahil isang araw, nakita niya itong kasama ni Father Seb sa labas ng simbahan habang naglalakad. Akmang magtatago na sana ang dalaga nang makita siya ni Father Seb. Tinawag siya nito at pinalapit. Walang choice ang dalaga kundi lapitan ng dalawang lalaki. Mabuti at nandito ka, Nicole. Siya nga pala ang gusto kong ipakilala sa iyo. Ang kuya Terrence ko. Isa siyang magaling na lawyer. Kapatid mo siya? Tanging nasabi na lamang ng dalaga. Hindi ba obvious? Nakangising tura ni Terrence. Tumahimik ka. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Mataray niyang sagot sa lalaki. Sa klase ng pag-uusap niyong dalawa ay mukhang kilala niyo na ang isa't isa. Ani naman ni Father Seb. Parang gano'n na nga. Si Terrence ang sumagot sa tanong ni Father Seb. Paano kuya? Pasok na ako sa loob ng kumbento. Ikaw na muna ang bahala kay Nicole. Narinig niyang sabi ni Father Seb kay Terrence. Sure, ako nang bahala sa kanya. Sagot nito sa kapatid, sabay kindat sa kanya. Sa inis ni Nicole ay pinandilata niya ito ng mga mata. Alam mo, lalo kang gumaganda sa tuwing nagsusungit ka. Alam mo ba, katulad mo ang tipo ko sa babae. Bakit? Tinatanong ko ba sa'yo? Di ba hindi? Tsaka wala akong pakailam sa tipo mo. Basta ako uuwi na. Babush! Mabilis niyang tinalikuran si Terrence. Ngunit sinundan siya nito. Pinili na lamang ni Nicole ang deadmahin ito. Ngunit hanggang sa makarating siya ng bahay, nakasunod pa rin si Terrence. Ano ba? Bakit sinundan mo pa ako hanggang dito sa bahay namin? Don't tell me na stalker kita. Mataray niyang saad kay Terrence. Gusto ko lang malaman kung saan ka nakatira para alam ko kung saan kita hanapin sa oras na gusto kitang makita. Baliwala nitong sagot sa dalaga. Bakit mo naman ako hahanapin at gustong makita, Aber? Kapag kailangan ko ng kausap. Anyway, I have to go. See you tomorrow. See you tomorrow mo ang mukha mo. Pagtataray pa ng dalaga na kinatawa lamang ng binata. Nang mga sumunod na araw, madalang nang magsimba ang dalaga. Hindi sa ayaw niyang magsimba. Ayaw lang niyang makita si Father Seb dahil hanggang ngayon mahal pa rin niya ito. Kinahapunan habang magkausap ang magkaibigan
ay naikwento niyang nasasaktan pa rin siya sa pagkabigo sa unang pag-ibig. May naisip ako, friend. What if akitin mo kaya si Father Seb? Imposibleng hindi yun tatablan, lalo na kapag naghubad ka sa harapan niya. Wika ng kaibigan niyang si Emma. Anong sinasabi mong akitin ko siya? Eto naman ang hina. Ang ibig kong sabihin na akitin mo siya ay yung ibibigay mo sa kanya ang katawan mo. At kapag nangyari yun, magiging sayong-sayo na siya. O diba ang brilliant ng isip ko? Sabay tawa habang kinikilig. Parang hindi naman maganda yun, Emma. Kababae kong tao, tapos ako pang gagawa ng paraan upang mapansin ng lalaki. Wala na bang ibang paraan? Sorry friend, pero wala na. Tsaka yan lang talagang nakikita kong paraan para mapasayo si Father Seb. Sandaling natahimik ang dalaga. Sa isip-isip niya ay may point naman ang kanyang kaibigan. Kung gusto talaga niyang mapasa kanya si Father Seb, kailangan niyang gawin yon kahit pa isang malaking kasalanan sa Diyos. Dahil desperada na ang dalaga na mapasa kanya ang lalaking iniibig, nagtungo muna siya ng bar upang uminom ng alak nang sa ganon magkaroon siya ng lakas ng loob sa balak na gawin. Nang maramdaman ng dalagang may tama na siya ng alak, kaagad siyang umalis ng bar at nagtungo sa bahay ni na Father Seb. Mabuti na lamang at nalaman nila ni Emma kung saan ito nakatira. Pasado 9:00 na ng gabi nang dumating ang dalaga sa bahay ng mga Jones. Kaagad naman siyang pinapasok ng katulong na para bang inaasahan na nito ang pagdating niya. Dalhin mo ko sa kwarto ni Father Seb, wika ng dalaga sa katulong. Kaagad naman siyang iginiya ng matandang babae paakyat ng hagdanan. Huminto sila sa ikatlong kwarto. Ito po ang kwarto ni Father Seb, ma'am. Ani ng katulong. Nandyan ba siya sa loob? Opo, ma'am. Baka tulog na po. Maaga po kasing natutulog si Father Seb. Tugon naman ito. Salamat po. Sige na manang. Pwede nyo na akong iwan dito. Ako nang bahala sa sarili ko. Kaagad naman itong bumaba. Nang maiwan si Nicole, ay huminga muna siya ng malalim bago binuksan ang pintuan ng kwarto ni Father Seb. Madilim ang buong kwarto. Tanging ang ilaw na nanggagaling sa sinag ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa kwartong yun. Bukas kasi ang dalawang bintana nito. Naaaninag ni Nicole ang lalaki na nakatagilid, nakakumot ang kalahati nitong katawan. Mabilis niyang hinubad ang mga kasuotan at pagkatapos ay sumampa ng kama. Kaagad niya itong hinalikan sa mga labi. Nung unay nagulat ang lalaki. Ngunit hindi nagtagal, tinugon na nito ang mga halik ng dalaga. Habang tumatagal, palalim ng palalim ang kanilang paghahalikan hanggang sa nagkapalit sila ng pwesto. Ito na ngayon ang nakaibabaw sa dalaga habang malayang hinahaplos ang hubad niyang katawan. Hindi nagtagal, tuluyang napag-isa ng lalaki ang kanilang mga katawan. Nakatulog si Nicole na may ngiti sa mga labi habang kayakap ang lalaki. Kinaumagahan, nagising ang dalaga na masakit ang ulo, maging ang katawan, lalo na ang parting hita niya. Napangiti pa ang dalaga nang maalala ang namagitan sa kanila ni Father Seb. Maingat niyang nilingon ang katabing lalaki na mahimbing na natutulog. Nakatagilid sa kanya, kaya hindi niya makita ang mukha nito. Dahan-dahang bumaba ng kama ang dalaga at isa-isang dinampot ang mga damit na kanyang tinapon kagabi sa sahig. Ngunit nahinto ang kanyang ginagawa nang makita ang mukha ng lalaki. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Nicole nang makitang hindi ito si Father Seb. Ang lalaki walang iba kundi ang kuya nitong si Terence na kinaiinisan niya dahil sa ugali nitong hindi maganda. Bago pa tuluyang magising ang lalaki, mabilis nang lumabas ng kwartong yun si Nicole. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makarating sa kanilang bahay. Habang nakaupo sa papag, iniisip pa rin ni Nicole ang nangyari kung paanong si Terence ang nandoon sa kwartong yun. Malinaw ang sinabi ng katulong na kwarto yun ni Father Seb at nasa loob ito't natutulog. Hindi kaya nagkamali lang ako ng dinig? Pero imposible eh. Ang linaw ng pagkakasabi ni Manang. Ano ba yan, Nicole? Ang tanga-tanga mo. Paano na to ngayon? Singhal ng dalaga sa sarili. Dahil sa nangyari, ay pinili muna ni Nicole na mag-focus sa trabaho at sa pamilya. Ngunit makalipas ang 2 buwan, nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka ang dalaga. Hindi siya laking bundok upang hindi malaman kung anong nangyayari sa kanya. Kinakabahang bumili ng pregnancy test ang dalaga
upang makumpirma ang hinala. Halos gumuho ang kanyang mundo nang makitang 2 guhit na pula ang lumabas sa pregnancy test na ang ibig sabihin siya'y nagdadalang tao. Oh no, hindi to pwede. Naiiyak na ani ng dalaga sa sarili. Hindi siya pwedeng mabuntis. Siya na lamang ang inaasahan ng mga magulang na mag-ahon sa kanilang pamilya sa kahirapan. Lalo na ngayon, napaalis ulit ang kanyang ate. Sinundo na kasi ito ng lalaki na kabuntis dito. Alam na rin ng kanilang mga magulang na buntis ang kanyang ate. Nung una, nagalit ang mga ito. Ngunit saglit lamang, ayaw niyang dumagdag pa sa isipin ng mga ito. Kaya kailangan niyang magawa ng paraan ng problemang kinakaharap ngayon. Binalak ng dalaga na ipalaglag ang baby sa kanyang sinapupunan habang maliit pa ito. Ngunit hindi pala niya kaya. Nanaig pa rin sa puso ng dalaga ang pagiging isang ina. Labag man sa kanyang kalooban, kailangan niyang makausap si Terence at sabihin ang nangyari sa kanila at ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Nagtungo si Nicole sa law firm na pag-aari mismo ng mga Jones upang makausap ang binata. Ngunit narinig niya sa mga janitress na nag-uusap na may girlfriend na pala si Terence at malapit na itong ikasal. Laylay ang balikat na umuwi ng bahay ang dalaga at gulong-gulo ang isipan. Dahil sa nalaman, naglaho ang pag-asa ng dalaga na magkaroon ng kumpletong pamilya ang kanyang anak. Isang araw habang pauwi si Nicole, ay may kotseng huminto sa kanyang harapan. Alam niya kung sino ang may-ari nun. Walang iba, kundi si Terence. Bumukas ang pintuan at mula roon, lumabas ang binatang si Terence. Napanganga ang dalaga nang masilayan ang gwapong mukha nito. I think pauwi ka na. Ihahatid na kita. Alok ng binata. Hindi na. Kaya ko namang umuwi na mag-isa. Tsaka baka hanapin ka ng girlfriend mo. Matabang na sabi ng dalaga. Saan mo naman nasagap ang balitang may girlfriend na ako? Don't tell me, ini-stalk mo ko. Nakangising saad ni Terence. Excuse me, masyado akong busy para i-stalk kita. Tsaka sino ka ba para i-stalk ko? Alam mo ikaw kahit kailan talaga, ang hambog mo, /assuming. Okay lang, gwapo naman. Sige na, sumakay ka na Nicole. Ako nang maghahatid sa'yo. Baka maabutan ka pa ng ulan dito. Walang nagawa ang dalaga, kundi ang pumayag na lamang sa gusto ng binata. Tahimik lamang sila habang nasa biyahe. Walang may gustong umimik. Nang makarating sa kanilang bahay, ay kaagad siyang bumaba ng kotse. Ngunit maagap siyang pinigilan ng binata. Manghihilahin sana ng dalaga ang kamay nang magsalita ito. Bakit ba ang ilap-ilap mo sa akin, Nicole? Ano bang ayaw mo sa akin? Napatingin bigla ang dalaga sa mga mata nito. Anong klaseng tanong yan? Akala mo ba'y hindi ko napapansin na sa tuwing lumalapit ako sa iyo, palagi mo na lamang akong iniiwasan. Hindi katulad kay Seb na magiliw ang pakikitungo mo sa kanya. Tell me, ano ba ang ayaw mo sa akin at babaguhin ko? Wala kang dapat na baguhin, Terence, at lilinawin ko lang na hindi kita iniiwasan, okay? Then patunayan mo. Makipag-date ka sa akin, Nicole. Anong sabi mo? Date? Nauutal na ani ng dalaga. Yes, Nicole, date. Makipag-date ka sa akin. Mamayang gabi susunduin kita ng 7 p.m. Ramdam ng dalaga na seryoso ang binata at hindi ito nagbibiro. Bakit mo ko niyayayang makipag-date? Di ba may girlfriend ka na at ikakasal na kayo? I don't know kung saan mo nasagap ang balitang yan. Listen to me, Nicole. Unang-una wala akong girlfriend at mas lalong hindi ako ikakasal. Sinungaling! Kayo talagang mga lalaki kahit huling-huli na hindi pa rin umaamin. Kung nang titrip ka lang, Terence, please wag ako. Wika ng dalaga, tsaka mabilis na bumaba ng sasakyan. Walang nagawa ang binata nang iwan siya doon ni Nicole at tuloy-tuloy na pumasok ng bahay. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung bakit mainit ang dugo nito sa kanya. Simula nang una niyang makita ang dalaga, naging interesado na siya dito. Everyday niya itong sinusundan maging sa bar. Hindi nagkataon lamang ang pagkikita nila doon dahil sinundan talaga niya ito. Gusto ng binatang mas lalo pang makilala si Nicole. Kaya naman, matyaga niya itong sinusundan. Nalaman ni Terence na may gusto pala ito sa kapatid niyang pari. Nandoon siya mismo nang magtapat ito ng pag-ibig kay Seb.
Maging ang pagpunta nito sa kanilang bahay ay alam niya. Inutusan niya ang katulong na dalihin si Nicole sa kanyang kwarto. Ngunit sasabihin nitong kwarto yun ni Seb. Sinadya ni Terence na patayin ang ilaw maging ang lampshade upang hindi siya nito makita. Sakto namang maliwanag ang buwan ng gabing yun. Ang akala ni Terence, tatabi lamang si Nicole. Ngunit nagulat siya nang sumampa ito ng kama na walang saplot at pinaghahalikan siya. Wala sa planong ang kininya ang dalaga. Ngunit lalaki lamang siya na madaling madarang, lalo na't ang babae mismo ang nagbibigay ng motibo. Hindi na nga napigilan ng binata na ang kininang dalaga at hindi na siya nagulat nang malamang virgin pa ito. Aaminin ni Terence sa kanyang sarili na gusto niya si Nicole kaya gusto niyang mabaling ang pagtingin nito sa kanya. Ngunit mukhang mahihirapan siyang paamuhin ng dalaga. Pinalabas niyang may girlfriend siya at malapit ng ikasal, ngunit mukhang deadma lang kay Nicole. Konting-konti na lang talaga at nauubos na ang pasensya niya sa dalaga. Kapag napuno siya dito, baka makidnap niya ito ng hindi oras. Naiiling na lamang ang binatang ini-start ang makina ng kotse at pinasibat. Dumiretso siya ng bar dahil gusto niyang uminom nang sa ganoon mawala ang inis na kanyang nararamdaman para kay Nicole. Habang abala sa paglagok ng alak, ay may babaeng lumapit sa kanya at basta na lamang kumandong. Malandi siya nitong hinalikan sa kanyang leeg, paakyat sa labi, habang naglilikot ang isang kamay sa suot niyang pantalon. Hinayaan lamang ng binata ang babae. Ngunit kahit anong gawin nito, wala talaga siyang ganang makipaglaro sa kama. Inis niyang pinatigil ang babae na nagtataka naman. Bakit? Hindi ka ba nag-e-enjoy sa ginagawa ko? Maarting tanong ng babae. Hindi kaya tigilan mo ko. Kinuha ni Terence ang wallet at naglabas ng ilang libo tsaka iniabot sa babae. Kaagad naman itong kinuha ng babae at mabilis na siyang iniwan. Nang mapag-isa ang binata ay nilagok nito ang natitirang alak sa baso. Nang maramdamang may tama na siya ng alak, nagpasya na siyang umuwi ng bahay. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Terence. Pagbaba ay nasa sala ang kapatid. Mukhang madaling araw ka nang nakauwi kagabi ah. Iya, ang sakit nga ng ulo ko eh. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo kuya na bawasan mo ang pag-iinom. Hindi yun maganda sa katawan. Nakalaunan, sakit pa ang pwede mong makuha. Pangaral sa kanya ng kapatid na pari. Seb naman, wag mo ko igaya sa iyo na matino na perfect. Hindi tayo magkatulad. Abogado ko at pari ka. Yun na nga kuya, kaya kita pinapangaralan dahil yun ang trabaho ko. Ang itama ang mga taong naliligaw ng landas at nalululong sa bisyo. Relax Seb, hindi ako nalululong sa bisyo, kaya ako nagiinom dahil may problema ako at gusto kong makalimutan kahit sandali lang. Sino bang problema mo, si Nicole ba? Paano mong nalaman? Gulat na saad ng binata sa kapatid. Kala mo ba Kuya Terence? Hindi ko alam ang mga pinagagagawa mo. Alam kong may gusto ka kay Nicole at alam ko rin na nagpunta siya dito sa bahay. So anong gusto mo? Mangumpisal ako sa'yo? Kung wala ka namang maitutulong sa akin, mas mabuti pang wag mo na lang akong pakialamanan. Naiinis niyang tinalikuran ng kapatid. Samantala hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang dalaga na niyaya siyang makipag-date ni Terence. Gusto niyang subukan, ngunit natatakot naman siya. Alam niyang may girlfriend na ito at malapit ng ikasal. Ayaw naman niyang mag-away ang magkasintahan ng dahil lamang sa kanya. Matutulog na sana ang dalaga nang tumunog bigla ang kanyang cellphone. Nang tignan ito ay unknown number ang nakalagay. Wala siyang balak na sagutin ang tawag. Baka nagtitrip lamang. Ngunit makulit ang caller kaya no choice si Nicole kundi sagutin ang tawag. Hello? Halata ang inis sa kanyang boses. Hello Nicole, si Terence to. Sorry kung naistorbo ko ang pagpapahinga mo. Sambit ng binata sa kabilang linya. Terence Jones? Sambit ng dalaga sa buong pangalan ng binata. Yes, it's me. Nandito ako sa labas ng bahay niyo. Pwede ka bang bumaba? Pakiusap ni Terence. Anong ginagawa mo sa labas ng bahay namin? Bakit nandyan ka? Huwag mong sabihin sa akin na mga harana ka. Natatawang biro ni Nicole. Bakit? Gusto mo bang haranahin kita ngayon? Natahimik ang dalaga. Hindi na kailangan, sige, hintayin mo ko dyan sa labas at
at lalabas na ako. Nilabas nga ni Nicole ang binata. Nakita kaagad niya itong nakasandal sa kotse habang nakapamulsa. Ngumiti ito nang siya ay makita. Pagkalapit niya sa binata, naamoy niya itong amoy alak. Lasing ka? Hindi, nakainom lang ng kaunti. Anong oras na ya? Bakit nagpunta ka pa dito? Gusto kitang makita bago ako matulog. Alam kong hindi maganda ang tingin mo sa akin. Pero sana naman, kilalanin mo muna ako bago i-judge. Ramdam niya ang lungkot sa boses nito. Sorry Terence, kung yan ang nararamdaman mo. Pero kung may balak kang ligawan ako, please lang, wag mo nang ituloy. Pero bakit? Malalim na bumuntong hininga si Nicole bago sinalubong ang mga titig ng binata. Ilang araw niyang pinag-isipan kung bibigyan niya ng pagkakataon si Terence. Ngunit wala siyang makapang-spark sa kanyang puso dahil si Father Seb pa rin ang laman nito. Kaya nagdesisyon na lamang siyang ilihim na lamang ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Total hindi naman ito alam na may nangyari sa kanila. Hindi kita gusto, Terence. Hindi ko nakikita ang sariling kasama ka sa mga pangarap ko. Aaminin ko sa iyong may mahal na ako at walang iba kundi si Father Seb na kapatid mo. Tanggap ko nang hindi magiging kami dahil magkaiba ang mundong ginagalawan namin. I understand. Sorry kung makulit ako. Don't worry. Simula bukas hindi na kita kukulitin. Thank you sa pagiging honest mo sa akin. Ramdam ng dalaga ang lungkot sa boses ni Terence. Salamat sa pag-unawa. Nagpaalam kaagad ang binatang aalis na. Mabilis itong sumakay ng kotse at ito ay pinaharurot. Simula ng gabing yun, hindi niya na nakita si Terence. Hindi na rin ito tumawag sa kanyang number. Nakaramdam ng kalungkutan ng dalaga. Lungkot na hindi niya alam kung saan ang gagaling. Bago pa tuluyang lumaki ang tiyan, ay lakas loob ng sinabi ni Nicole sa mga magulang ang pagbubuntis niya. Ang inaasahan niya, pagagalitan siya ng mga ito, ngunit hindi nangyari. Bagkus, naawa pa ang mga magulang sa kanya. Patawarin po ninyo ko kung nagkamali ako. Pangako pagkapanganak ko, babawi ako at tutuparin ko ang mga pangarap ko sa inyo. Umiiyak na ani ng dalaga. Mahigpit na yakap ang kanyang natanggap galing sa mga magulang. Sising-sisi si Nicole dahil nagpadala siya ng bugso ng damdamin. Isang araw habang abala ang dalaga sa paglalaba, ay humahangos na dumating ang kaibigang si Emma. Daig pa nito ang hinahabol ng leon sa itsura. O Emma, bakit ka naman humahangos dyan? May nangyari ba? Wala naman Nicole, pero si Terence, ngayon ang alis niya patungong Canada. Hinihingal nitong sabi. Anong sabi mo? Si Terence? Pupunta ng Canada? Paglilinaw niya sa sinabi ng kaibigan. Oo, nakasalubong ko si Father Seb. Nabanggit niyang galing siyang airport at hinatid si Terence. Dagdag pa ni Emma. Mabuti kung ganun para wala nang nangungulit sa akin. Okay lang sa'yo na umalis siya? Paano na kayo ngayon ng anak mo? Kaya ko namang buhayin ng anak ko kahit wala si Terence. Tsaka hindi rin naman kami magiging masaya dahil hindi ko siya mahal. Para kay Nicole, mas mainam nang umalis si Terence para wala nang mangulit sa kanya. Nang sa ganun, bumalik ang dating tahimik niyang buhay. Hindi nagtagal, normal niyang isinilang ang isang malusog na sanggol na babae na pinangalanan niyang Angel. Angel dahil maamo ang mukha nito at napakagandang bata. Kamukhang kamukha niyang anak, ngunit may anggulo rin itong nakuha kay Terence. Naalala niya bigla ang binata. Nang simula nang umalis ito, wala na siyang balita. Makalipas lamang ang ilang buwan, bumalik na sa trabaho ang dalaga. Kailangan niyang doblehin ang pagtatrabaho, lalo na ngayon na may anak siyang umaasa sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, nalugi ang grocery store na pinapasukan at kailangan itong magsara. Gulong-gulo ang isipan ng dalaga. Hindi niya alam kung saan maghahanap ng bagong trabaho. Anong plano mo ngayon, friend? Ani Emma. Hindi ko nga alam eh. Ang hirap talaga kapag hindi college graduate. Himutok ni Nicole. Ano kaya kung ituloy mo na ang balak mong pag-abroad? Yun talaga ang plano ko, Emma. Pero hindi ko pala kayang iwan ang anak ko. Ayokong malayo sa kanya. Gusto kong masubaybayan ang kanyang paglaki. Nandun na tayo, friend. Mahirap ang buhay dito sa Pinas. Lalo na sa katulad nating mahihirap. Tama ka, Emma.
Pero anong gagawin ko, hindi ko naman siya pwedeng isama. May isa ka pang option, Nicole. Anong option naman yun? Ano kaya kung sabihin mo kay Father Seb na anak niyo ni Terence si Angel? Mayaman sila. Kaya nilang ibigay ang lahat ng mga pangangailangan ng anak mo. Napabuga ng hangin ng dalaga. May point ang kanyang kaibigan. Pero natatakot siya. Paano kung kunin ng mga Jones si Angel? Lalo na't abogado ang ama nito. Wala siyang laban sa mga ito at yon ang kanyang kinakatakot. Mahal na mahal niya ang anak at mamamatay siya sa oras na mawala ito sa kanya. Hindi, walang karapatan ng mga Jones sa anak ko. Matigas niyang saad sa kaibigan. Naghanap nga ng trabaho ang dalaga. Ngunit bigo siyang makahanap dahil dito no choice kundi ang mag-ibang bansa. Nagtungo ng Taiwan ang dalaga upang magtrabaho bilang DH. Mabuti na lamang at parehong mabait ang mag-asawang amo. Dahil dito nakahinga siya ng maluwag. 3 taon ang naging kontrata niya sa Taiwan. Hindi naging madali para sa kanyang malayo sa anak niya. Ngunit para sa kanilang kinabukasan, ay kailangan niyang tatagan ang loob niya. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Ilang araw na lamang at uuwi na siya sa Pilipinas. Makikita at mayayakap na niya ang anak niya. Samantala, kakalapag lamang ng eroplanong sinasakyan ni Terence. Finally, after 3 years, nakabalik din siya ng Pilipinas. Habang hinihintay ang driver, isang familiar na babae ang kanyang nakita. Walang iba kundi si Nicole. Tama, si Nicole ang nag-iisang babaeng tumanggi sa kanya. Ngunit napaisip bigla ang binata kung si Nicole ang nakita niya, ano ang ginagawa nito sa airport? Hindi kaya sinusundo siya nito? Napailing ang binata sa huling naisip. Siya? Susunduin ni Nicole? Imposible. Mainit nga ang dugo nito sa kanya at kulang na lamang kainin siya nito ng buhay. Hindi naman nagtagal, dumating na ang kanilang driver na si Mang Ronnie. Habang nasa biyahe, ay naidlip muna ang binata. Sobra siyang napagod. Hindi naman nagtagal. Sa wakas, nakarating din sila sa bahay na kaagad siyang umakyat ng kwarto. Gusto muna niyang magpahinga. Hapon na nang magising si Terence. Naligo muna siya bago bumaba. Gusto niyang puntahan sa parokya ang kapatid. Tsak matutuwa ito sa kanyang pagdating. Hindi kasi nito alam na uuwi siya. Sinadya niyang hindi sabihin para ito ay masurpresa. Hindi nga nagkamali ang binata. Tuwang-tuwa si Father Seb nang siya ay makita. Nagyakapan silang magkapatid bago nagpa siyang maupo. Mabuti naman kuya at naisipan mong magbakasyon. Mukhang hiyang ka sa Canada. Hindi naman masyado. Ikaw, kamusta ka dito? Masaya dahil kasama ko ang Panginoon. Baka sa mukha ng kanyang kapatid ang kasiyahan. Nakaramdam ng inggit si Terence. Siya kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-move on kay Nicole. Mahal niya pa rin ito. Hindi niya alam kung kailan niya makakalimutan ng dalaga. Pagkagaling ng parokya, nag-ikot-ikot muna ang binata. Na-miss niya kasi ang lugar na kinalakhan. Habang nag-iikot-ikot, naisipan niyang dumaan sa bahay ni na Nicole. Pinarada niyang sasakyan sa di kalayuan. Sapat upang matanaw ang bahay ni na Nicole. Isang batang babae ang nakita niyang naglalaro sa bakuran. Nakaramdam ng kakaiba ang binata nang masilayan ang mukha ng batang babae. Ilang sandali pa, nakita niya ang dalagang ilang taon niyang gustong makita. Sino kaya ang batang yun? Anak kaya siya ni Nicole? Wait, kung anak siya ni Nicole, di ibig sabihin may asawa na siya? Kausap ni Terence sa sarili. Hindi matatahimik si Terence hanggat hindi niya nalalaman ng totoo. Kung sakali man na may asawa na si Nicole, tatanggapin niya ito ng maluwag sa kanyang dibdib. Sa halip na umuwi ng bahay, bumalik ang binata sa parokya. Kailangan niyang tanungin ng kapatid kung may alam ba ito sa naging buhay ni Nicole habang wala siya. Nagulat pa si Father Seb nang makitang bumalik siya. Bakit ka bumalik kuya? May nakalimutan ka bang sabihin sa akin? Napadaan ako sa bahay ni na Nicole. Nakita ko ang isang batang babae. Anak ba siya ni Nicole? Marahil ay si Angel ang tinutukoy mo. Oo, anak siya ni Nicole sa pagkadalaga. Anong sabi mo? Anak ni Nicole ang batang babae sa pagkadalaga? Ulit ng binata sa kanyang kapatid. Oo kuya, tamang narinig mo. Anak ni Nicole si Angel sa pagkadalaga.
Sa katunayan nga niyan, kararating lang kanina ni Nicole galing Taiwan. Saglit na nag-isip ang binata. Maya-maya ay may naalala ito. Hindi pala siya kanina namamalikmata dahil totoong nasa airport si Nicole. Hanggang sa makauwi ng bahay, hindi mawala-wala sa isip ni Terence ang sinabi ng kapatid. Malaki na ang bata. Sa tingin niya, nasa edad 4 na taong gulang na ito. Hindi niya maalalang nagka-boyfriend ang dalaga, kaya imposibleng magkaanak ito. Maliban na lamang kung… Teka, hindi kaya ako ang ama ng batang yun? Tanong ng binata sa sarili. Nang gabing yun, nahirapang matulog ang binata. Iniisip pa rin niyang tungkol sa anak ni Nicole. May kutob ang binatang anak nila ang bata. Naalala niya ng gabing may nangyari sa kanila ni Nicole. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Kaya hindi imposibleng mabuntis ito. Kinabukasan, sinadya ni Terence na gumising ng maaga. May pupuntahan siyang tao na makakatulong sa kanya. Pinuntahan niya ang bahay ng dating kaklaseng si Mark. Nagulat pa nga ito nang siya ay makita. "O pare, kailan ka pa dumating?" "Kahapon lang. Nandito ako kasi kailangan ko ng tulong mo." "Eh anong tulong ba ang kailangan mo?" "May babae akong paiimbestigahan sa inyo. Ang pangalan niya ay Nicole Perez." "Okay, so anong gusto mong malaman sa babaeng to?" "Gusto kong malaman kung sino ang ama ng anak niya." "Don't worry pare. Hindi matatapos ang linggong to ay malalaman mo ang kasagutan sa tanong mong yan." "Salamat pare." Hindi na makapaghintay pa si Terence na malaman kung sino ang ama ng anak ni Nicole. Sa oras na mapatunayan niyang siya ang ama ng bata, kukunin niya ito sa kahit anong paraan. Pagkalipas ng 2 araw, naging bisita ni Terence si Mark. Kinakabahan siya sa sasabihin nito. "So pare, ready ka na bang malaman kung sino ang ama ng anak ni Nicole?" "Ang totoo niyan Mark, ready na ako pero hindi ko maiwasan ang kabahan. Now tell me, anong impormasyon ang nalaman mo tungkol sa anak ni Nicole?" "Ayon sa mga napagtanungan ko, walang naging boyfriend si Nicole. Ngunit bago ito umalis ng bansa upang magtrabaho, ay kapapanganak lang nito kay Angel." Mula sa envelope na dala, kinuha ni Mark ang mga larawan ni Nicole at ang anak nito tsaka ibinigay sa kanya. Pinakatitigang mabuti ni Terence ang bata. Kamukha ito ni Nicole, ngunit may anggulong kamukha niya rin ito. Wala sa loob na hinaplos niya ang larawan ng bata. "Posibleng anak ko siya Mark. Kung sa tingin mo ikaw lang ang nakatalik ni Nicole, ay posibleng ang ikaw ang ama ng anak niya." Upang makasiguro na tama ang kutob ni Terence, ay kailangan niyang makakuha ng DNA sample ng bata. Nang hapon ding yun, nagtungo siya sa bahay ng mga Perez. "Magandang umaga po. Nandyan ho ba si Nicole?" Tanong ng binata sa ina ng dalaga. "Nasa loob si Nicole. Eh teka, ikaw ba yung kapatid ni Father Seb?" "Opo ma'am, Terence po pala." Pakilala ng binata sa ginang sabay lahad ng isang kamay nito. Iniwan muna siya saglit ng ginang para tawagin si Nicole. Habang hinihintay ang pagbaba ng dalaga, ay nagawi ang tingin niya sa mga larawang nakasabit sa dingding. Napako ang tingin ni Terence sa larawan ng mag-inang Nicole at Angel. Hindi na talaga siya makapaghintay pang malaman ang katotohanan. Samantala, nagulat naman ang dalaga nang sabihin ng kanyang inay na nasa labas si Terence at hinahanap siya nito. Nagmamadaling bumaba ang dalaga. Nakita kaagad niya si Terence na nakaupo sa sofa. Tumayo ito nang siya ay makita. "Ikaw pala Terence, bakit nagawi ka dito? May sadya ka ba sa akin?" "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa Nicole. Gusto kong malaman kung sino ang ama ni Angel." "Bakit gusto mong malaman?" "Isang tanong, isang sagot. Ako ba ang ama ni Angel?" Oo, hindi lang ang isasagot mo sa akin." "Nagpapatawa ka ba ha Terence? Paano mangyayari na ikaw ang ama ni Angel hindi naman naging tayo?" "Sa tingin mo talaga Nicole, hindi ko alam ang ginawa mo ng gabing pumunta ka sa bahay namin para akitin ang kapatid ko." Natigilan naman ng dalaga sa sinabi ni Terence. Nagtataka siya kung paano nitong nalaman ang tungkol sa bagay na iyon. "Paano mong nalaman na pumunta ako sa bahay niyo?" "Dahil alam ko ang lahat ng kilos mo Nicole. Nang gabing pumunta ka sa bahay, hindi kwarto ni Seb ang pinasok mo kundi kwarto ko." "Oo, tama ang narinig mo. Kwarto ko ang pinasok mo at hindi kwarto ni Seb." "Kung ganun,
Maling kwarto ang pinagdalhan sa akin ng katulong nyo? No, Nicole. Sinabi ko talaga kay Manang na dalhin ka sa kwarto ko. Alam ko kasi ang binabalak mo. At ayaw kong magkasala kayong pareho ni Seb. Kaya ko yun ginawa. Kung alam mong lahat, edi ibig sabihin, alam mo din na may nangyari sa atin ng gabing yun. Exactly. Gising na gising ako ng gabing yun, Nicole. Parang nauupos na kandilang naupo ang dalaga sa upuang naroon. Hindi siya makapaniwala sa nalaman galing kay Terence. All this time, ang akala niya, wala itong alam sa nangyari sa kanilang dalawa. Pero mali pala siya. Hindi alam ng dalaga kung anong mararamdaman kay Terence pagkatapos niyang malaman ng lahat. Kung magagalit ba siya o matutuwa. Ang galing mo, Terence. Napaikot mo ko. Nakalimutan kong abogado ka pala. Congratulations. Sorry kung sa tingin mo pinaikot kita pero ginawa ko lang yun, Nicole, dahil mahal kita. Oo, mahal kita. Matagal na't sinabi ko na to sa'yo dati pa. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Nicole. Hayaan mo kong magpakaama sa anak natin. Hayaan mo kong mahalin ko kayong dalawa. Sorry, Terence, pero hindi kita mahal. At kahit ilang taon pa ang lumipas ay hindi magbabago ang sagot ko sa'yo. Tinatanong mo kanina kung anak mo si Angel? Oo, anak mo siya. Nagbunga ang nangyari sa atin pero hanggang dun lang yun. What do you mean? Kaya kong palakihin mag-isa ang anak ko. At sanay na siyang walang daddy. Hayaan mo na kami, Terence. Masaya na kami ng anak mo kaya sana maging masaya ka na lang sa amin. Mabilis niyang tinalikuran ng binata. Kahit anong pagtawag nito sa kanya, hindi niya ito pinakinggan. Sa totoo lang, naguguluhan ang dalaga sa kanyang nararamdaman. Kahit noong wala pang nangyari sa kanila ni Terence. Hindi alam ng dalaga kung may pagtingin ba siya kay Terence o hanggang ngayon si Father Seb pa rin ang laman ng kanyang puso. 1 week later, habang abala ang dalaga sa paglilinis ng kwarto ng umagang yun, humahangos siyang nilapitan ng kanyang inay. Bakit kayo humahangos, inay? May nangyari ba? Si Angel, anak, basta na lamang nawala sa park. Ano? Paano pong nangyari na nawala ang anak ko? Hindi ba't kasama niyo siya? Hindi ko rin alam, anak. Basta bigla na lamang siyang nawala sa upuan. Sa tingin ko'y may kumuha sa kanya. Diyos ko, sino naman ang kukuha kay Angel? Hindi naman tayo mayaman para kidnapin nila ang anak ko. Bulalas ni Nicole. Halos masuyod na nila ang buong park, ngunit hindi talaga nila makita si Angel. Nagpasya si Nicole na i-report na sa mga pulis ang nangyari sa anak niya. Ngunit habang naglalakad, isang tawag ang kanyang natanggap galing sa unknown number. Hello? Sino to? Ani ng dalaga. Kung gusto mong makita ang anak mo, pumunta ka sa address na ibibigay ko sa iyo. Wika ng lalaki sa kabilang linya. Oo, pupunta ako dyan pakiusap. Huwag niyong sasaktan ng anak ko. Ngunit pinatayan na siya ng tawag ng lalaki. Hindi naman nagtagal ay nakatanggap ang dalaga ng text galing sa number. Kaagad siyang nagpara ng taxi at nagpahatid sa address na binigay ng lalaki. Huminto ang taxi sa isang malaking mansyon. Kaagad na bumaba ang dalaga at nag-doorbell. Hindi naman nagtagal, bumukas ang gate. Pinapasok siya ng lalaking naka-uniform ng pang-driver. Nagtataka si Nicole kung bakit sa mansyon dinala ang anak niya. Ang pagkakaalam kasi niya kapag kinikidnap ang isang tao o bata, dinadala sa warehouse o bodega. Nasaan ang anak ko? Gusto kong makita ang anak ko. Wika ng dalaga. Relax lang po, ma'am. Dadalhin ko kayo sa anak niyo. Malumanay na sagot ng lalaki. Naglakad ito at sinabing sumunod siya. Humantong sila sa isang kwarto. Pumasok na po kayo sa loob, ma'am. Utos nito sa dalaga. Bagaman nag-aalangan, pumasok na lamang ang dalaga sa loob ng kwarto. Malawak ang loob nito. Ngunit wala naman siyang makitang tao. Angel, anak, nandito ka ba? Nandito na ang mami. Uuwi na tayo sa bahay. Sigaw ni Nicole. Hindi mo maiuwi ang anak natin. Kung gusto mo siyang makasama, pues, titira ka dito sa bahay ko. Napalingon bigla ang dalaga sa pinanggalingan ng boses. Nakita niya si Terence na nakatayo sa may teres. Terence? Sambit ng dalaga sa pangalan ng binata. Ako nga, Nicole. Naglakad ito palapit sa kinatatayuan ng dalaga. Anong ibig sabihin nito? Ikaw ang kumidnap sa anak ko? Correction, anak natin at hindi ko siya kinidnap. Kusa siyang sumama sa akin. Sinungaling, nasaan ang anak ko? Gusto ko siyang makita.
Sigaw niya sa pagmumukha ni Terence. Relax Nicole, makikita mo din ang anak natin. Pero bago yun, may mga kondisyon na kung kailangan mong pirmahan. Inabot sa kanya ng binata ang papel at ballpen. Nagdadalawang isip na tinanggap ng dalaga ang papel. Pinasadahan niya ito ng tingin. Nang matapos mabasa ang nilalaman ng papel, ay nanggigigil niyang tinignan ng masama si Terence. Anong kalokohan to, Terence? Hindi kalokohan niya, Nicole. Ang tawag dyan, mga kondisyon. At sa oras na pirmahan mo yan ang ibig sabihin, tinatanggap mo ang mga nakasaad dyan. Puwes, manigas ka. Hindi ko pipirmahan ang papel na yan. Giit pa ng dalaga. Okay, ikaw ang bahala. Makakauwi ka na pero ikaw lang mag-isa. Mabilis siyang tinalikuran ng binata, ngunit maagap niyang hinarangan ang daraanan nito. Terence, please, ibalik mo sa akin ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo. Ibalik mo sa akin si Angel. Naiiyak na ani ng dalaga. I'm sorry, Nicole, pero hindi ko magagawa. Ilang taon mong itinago sa akin na may anak tayo. Panahon na upang makasama ko ang anak natin. Kung ayaw mong pumayag sa mga kondisyon ko, wala akong magagawa, kundi ang ilayo sa iyo ang anak natin. Hindi ako papayag na ilalayo mo sa akin si Angel. Sigaw ni Nicole. Then, pirmahan mo yan kung ayaw mong ilayo ko sa iyo si Angel. Labag man sa kalooban ng dalaga, napilitan siyang pumirma alang-alang sa anak. Nang matapos pirmahan, ay padabog niya itong ibinalik kay Terence. O ayan, tapos na. Good job, Nicole. Pipirma ka din naman pala, pinahirapan mo pa ako. Nasa guest room si Angel natutulog. Ani ng binata na may ngiti sa mga labi. Inis niyang iniwan si Terence at pinuntahan ng anak na mahimbing na natutulog. Nahiga siya sa tabi ng anak tsaka ito niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Angel. Lahat gagawin ko sa'yo. Huwag lamang magkalayo tayong mag-ina. Tinawagan ni Nicole ang mga magulang upang sabihin na natagpuan niya na si Angel. Maging ang ginawa ni Terence, ikinuwento rin ng dalaga. Nang sumapit ang hapunan, sabay-sabay silang kumain. Magkatabi silang mag-ina habang kaharap naman ng dalaga si Terence. Napapansin niyang palihim siyang tinititigan ng binata. Ano bang problema mo sa mukha ko? Bakit kanina mo pa ako tinitingnan? Iritang tanong ni Nicole. Wala naman. Napansin ko kasi na mas lalo kang gumanda ngayon. Alam mo bang ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko? Maniwala ako sa'yo. Alam mo, Attorney Terence Jones, hindi mo ako mabubola. Pinandilatan niya ng mga mata ang binata na kinatawa naman ito. Nang matapos kumain, nilinisan ni Nicole ang anak at pinatulog. Habang pinagmamasdan ng anak, bumukas ang pintuan at pumasok si Terence. Kung tulog na si Angel, pwede ka nang lumipat sa kwarto ko. Sabi ni Terence sa seryosong boses. Dito na lang ako matutulog, sa tabi ni Angel. Tsaka hindi ako sanay matulog na hindi katabi ang anak ko. No, baka nakakalimutan mo, Nicole. Nakalagay sa mga kondisyon ko na sa kwarto ka matutulog at magkatabi tayo. Nakakainis. Bakit kailangan pa yun? Hindi naman tayo mag-asawa. Alam mo ikaw, mapagsamantala ka rin. Siguro kaya gusto mong matulog ako sa kwarto mo, may binabalak ka sa akin. Ako may binabalak sa'yo? Ano naman sa tingin mo ang gagawin ko sa'yo? Nakangising inilapit ng binata ang mukha sa kanya. Abay malay ko sa'yo. Nakataas kilay na sagot ng dalaga. Isa lang naman ang gusto kong gawin sa'yo, Nicole. Nagtaka pa ang dalaga nang pasadahan siya ng tingin ni Terence hanggang sa huminto ang tingin nito sa kanyang mga labi. Tinawid nito ang maliit nilang pagitan hanggang sa magpantay silang dalawa. Anong ginagawa mo? Kinakabahan na ani Nicole. Sa ngayon wala pa pero malay mo baka bukas o sa susunod na araw mangyari na ang gusto kong mangyari. Ani Terence sabay kindat sa kanya. Bastos! Narinig na lamang ni Nicole ang mahinang pagtawa ng binata habang palabas ng kwarto. Diyos ko, Nicole, ano ba itong pinasok mo? Paano kung pagsamantalahan ka ng Terence na yun at... No, hindi yun mangyayari. Mamamatay muna ako bago niya ako magawa ng masama. Kausap ng dalaga sa sarili. Pinalipas muna ni Nicole ang kalahating oras bago nagdesisyong pumunta sa kwarto ng binata. Bukas ang pintuan kaya dire-diretso na siyang pumasok sa loob. Iginala niya ang paningin sa buong kwarto.
Malawak ito at malinis, ngunit wala doon ang binata. Nasaan kayang Terence na yun? Bulong ni Nicole. Pinagmasdan niya ang kama. Malaki ito at kasya sa 4 na tao. Ngayon pa lang, kinakabahan na ang dalaga kung paanong matutulog na may katabi at si Terence pa talaga. Nasa ganoon siyang isipin nang makarinig ng lagaslas ng tubig na nanggagaling sa banyo. Hinintay na lamang niyang matapos ito sa pagligo. Hindi nga nagtagal, bumukas ang pintuan ng banyo. Mula roon, iniluwal ang bagong paligong binata. Nagawi ang tingin ni Nicole sa 6 nitong pandesal. Sunod-sunod na tikhim ang narinig ng dalaga. Patay mali siyang ibinaling niya sa ibang direksyon ng tingin. Baka gusto mong maligo bago matulog. Narinig niyang sabi ni Terence. Hindi na, isa pa. Wala akong dalang damit. Mataray niyang sagot upang hindi mahalata ng binata na siya ay nininerbiyos. Don't worry, may mga damit akong pinamili. Tsak kung kakasya lahat sa'yo yun. Itinuro sa kanya ng binata ang 5 malalaking paper bag na naglalaman ng mga pinamili nito. Nanlalaki pa ang mga mata ni Nicole nang makita ang laman, lalo na ang mga underwear na sukat sa kanyang katawan. Oh my God, hindi kaya pinagnanasahan niya ang katawan ko? Kaya alam na alam niya ang sukat ko? Bulong ng dalaga. Samantala, natatawa namang pinagmamasdan ni Terence ang dalaga. Lalo na nang makita nito ang laman ng mga paper bag. Sige na, maligo ka na at hihintayin kita. Ako? Hintayin mo? Bakit? Nginisihan niya ito. Ayaw ko kasi ng maliwanag. Hindi ako makatulog. Kung ano man ang iniisip mo, sorry. Pero hindi ako ganoong tao. Maliban na lamang kung ikaw mismo ang magyayaya sa akin. Pangaasar pa niya sa dalaga. Asa ka pa? Tumira nga si Nicole sa bahay ni Terence ayon sa gusto nito. Nung ay totoong napipilitan lamang siya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti na siyang nasasanay. Kahit magkatabi sila sa iisang kama, never siyang hinawakan ng binata. Habang tumatagal ay napapansin ni Nicole na magiging close na si Angel sa ama nito. Araw ng weekend, masayang pinapanood ni Nicole ang mag-amang naliligo sa swimming pool. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ng anak niya. Oh, bakit nandito ka? Ayaw mo bang makasamang magbanding ang mag-ama mo? Nanunuksong tanong sa kanya ng kaibigan. Okay lang ako dito, tsaka maganda nga yun para makilala nila ang isa't isa. Eh ikaw, ayaw mo bang mas lalong makilala si Terence? Matanong ko lang, Nicole, hanggang ngayon ba wala ka pa rin gusto kay Terence? Hindi ko alam. Tsaka kung sakali man, hindi na yun mahalaga. Ang importante may ama na ang anak ko at masaya siya. Ayaw mo bang mabuo ang pamilya ninyo? Sa tingin ko naman ay patay na patay pa rin sa'yo si Terence. Malalim na bumuntong hininga ang dalaga. Hindi niya talaga alam kung anong nararamdaman para sa binata. Patuloy pang lumipas ang mga araw at buwan. Napapansin ni Nicole na tila ba iniiwasan siya ni Terence at palaging gabi na ito kung umuwi ng bahay galing trabaho. Gusto niya itong tanungin, ngunit hindi naman niya magawa. Isang umaga, nakita niyang may kausap sa telepono ang binata. Abot tenga ang ngiti nito. Doon na hindi nakatiis si Nicole at nilapitan niya si Terence at kinausap. Sino ang kausap mo sa telepono? Si Gina, bagong business partner ko. Bakit? Bagong business partner mo pero kumakangiti ka ay wagas. Papaalala ko lang sa'yo, Terence. May anak tayong 2 kaya umayos ka. Bakit ka nagagalit? Don't tell me nagsiselos ka. Ako? Magsiselos? Asa ka pa? Concern lang ako sa mararamdaman ng anak natin. Ayaw ko siyang masaktan. Ngayon kung kating-kati ka nang makipagrelasyon sa iba di bahala ka. Padabog niyang iniwan sa kwarto ang binata. Natatawa na lamang si Terence sa inakto ni Nicole. Sinadya niya talagang iwasan ng dalaga at panay mag-overtime sa trabaho upang malaman kung ano ang magiging reaksyon nito. Wala siyang ibang babae maliban sa dalaga. Isa lang ang gusto niya, ang mabuo ang kanilang pamilya at tanggapin ni Nicole ang kanyang pag-ibig. Napabalikwas ng bangon si Nicole nang maramdamang may mga matang nakamasid sa kanya. Nang idilat niya ang mga mata, mukha ni Terence ang kanyang nakita. Terence? Sambit niya sa pangalan ng binata. Happy birthday, Nicole. Ani ng binata sa malambing na boses. Saglit pa na nag-isip ang dalaga bago maalala
na birthday pala niya. Sa sobrang dami ng kanyang mga iniisip, nawala sa isip niyang birthday pala niya. Salamat, pero teka, paano mong nalaman na birthday ko ngayon? Sinabi sa akin ng magulang mo. Bumangon ka na dyan at maligo. Naghihintay na ang mga magulang mo sa baba. Ano? Nandito sina inay? Yes, may hinanda kasi kaming party para sa'yo. Party para sa akin? Tumango sa kanya ang binata. Mabilis na naligo si Nicole at pagkatapos, naghanap siya ng magandang dress na isusuot. Naglagay siya ng kaunting makeup bago bumaba. Sinalubong siya ng mga magulang ng yakap, maging ng anak na si Angel. Hindi inaasahan ni Nicole na may hinanda palang party ang mga ito sa kanya. Masaya nilang pinagsaluhan ng mga pagkaing niluto ng kanyang inay. Nang mapag-isa si Nicole sa gilid ng swimming pool, nilapitan siya ni Terence at naupo ito sa kanyang tabi. Masaya ako makita kang masaya. Happy birthday ulit. Dahil birthday mo. Ngayon ito ang regalo ko sa iyo. Iniabot sa kanya ng binatang maliit na box. Ano to? Open it. Utos ni Terence. Kaagad namang sinunod ng dalaga ang utos nito. Binuksan niya ang box at tumambad sa kanyang mga mata ang papel na pinirmahan niya noon. Anong mayroon sa papel na to? Basahin mo muna bago ka magtanong sa akin. Kaagad namang binasa ni Nicole ang nakasaad sa papel. Yun nga ang papel na pinirmahan niya na naglalaman ng mga kondisyon ni Terence. Ngunit may nadagdag sa baba. Nakalagay sa baba na malaya na siyang umuwi ng bahay kasama ang anak at sa baba nito may signature ni Terence. Anong ibig sabihin nito? Tapos na, Nicole. Tanggap ko ng kahit anong gawin ko. Hindi ko talaga makukuha ang puso mo. Malaya ka na makakauwi kasama ng anak natin. Ako na lang ang dadalaw kay Angel tuwing weekend. Ayoko nang ipilit pa sa iyo ang sarili ko. Kasi nagmumukha na akong tanga tsaka hindi bagay sa pagkatao ko. Makakauwi ka na, Nicole. Malaya ka nang gawin ang mga bagay na gusto mong gawin. Sorry kung pinagpipilitan ko sa iyo ang sarili ko. Umasa kasi ako na pwede mo kong mahalin pero hindi pala. Terence, sige na, Nicole. Mag-impake ka na ng mga gamit ninyo. Ipahahanda ko na kay Mang Ronnie ang sasakyan. Yun lamang at tinalikuran na siya ng binata. Naiwang naiiyak ang dalaga. Nagtungo ng study room si Terence dahil ayaw niyang makita ang pag-alis ng kanyang mag-ina. Inabala na lamang niya ang sarili sa pag-aaral ng mga kasong hawak. Nagulat pa siya nang bumukas ang pinto at pumasok si Nicole. Ang akala ko'y nakaalis na kayo. Umiling sa kanya ang dalaga. Wala akong balak na umalis sa bahay na ito. Unang-una dito nakatira ang ama ng anak ko at pangalawa dito na ang bahay naming mag-ina. What do you mean? Sa halip na sagutin siya ni Nicole, naglakad ito palapit sa kanya. Nang makalapit, basta na lamang itong lumuhod sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo, Nicole? Sorry, Terence, kung pinaghintay kita ng matagal. Sorry kung pinahirapan kita. Sorry kung nagmumukhang tanga ka na ng dahil sa akin. Mahal din kita, Attorney Terence Jones. Hindi ko alam kung kailan nagumpisa to basta nagising na lamang ako isang araw na mahal na kita. Kung mamarapatin mo, gusto sana kitang makasama hanggang sa pagtanda ko. Will you marry me? Ani ng dalaga sa naiiyak na boses. Hindi mo lang alam, Nicole, kung gaano mo ko pinasaya ngayon. Oo, pakakasalan kita sa lahat ng simbahan dito sa Pilipinas. Walang pagsidla ng kasiyahang nadarama ni Terence dahil sa wakas, natutunan din siyang mahalin ng babaeng iniibig. Mahigpit niyang niyakap ang dalaga bago ginawaran ng halik sa noo. Makalipas lamang ang ilang buwan, masaya silang ikinasal at syempre, si Father Seb ang nagkasal sa kanila. Hindi sukat akalain ni Nicole na mamahalin niya si Terence. Buong akala niya hindi ito ang lalaking para sa kanya. Pero nagkamali pala siya. Samantala, walang kasing sayang nararamdaman ni Father Seb habang kinakasal ang dalawa. Dahil sa wakas, natupad na rin ang matagal niyang pinagdarasal na sana magkatuluyan ng dalawang taong parehong mahal niya. Oo, mahal niya si Nicole, ngunit hindi pwede. Dahil nanaig pa rin sa kanyang puso ang pagmamahal sa Panginoon at tuparin ang sinumpaang pangako na maglilingkod siya sa Panginoon habang siya ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Hindi nagtagal ay muling nabuntis si Nicole sa kanilang pangalawang anak na labis nilang pinagpasalamat sa Panginoon.
Masaya ngang namuhay ang mag-asawang Nicole at Terence kasama ang kanilang mga anak. I love you, asawa ko. Bulong ni Terence sa asawa. I love you more. Kinikilig na sagot ng babae. Ilang sandali pa ay buong pagmamahal nilang pinagsaluhan ng init ng kanilang pagmamahalan. Saksi ang maliwanag na buwan.